Dahil umano sa pagka-late at away sa oras ng trabaho, binaril ng isang security guard ang kanyang karelyebo sa trabaho sa Antipolo City. Humingi ng tawad ang sumukong suspect at sinabing pinagbabantaan umano ng biktima ang kanyang pamilya. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Nakunan sa CCTV ang security guard na ito na walang habas na pinagbabaril ang nakaputing lalaki. Kita ring nagtakbuhan ng mga tao palayo sa gunman. Ang biktima, kapwa niya gwardya. Matapos barilin, tila kinausap pa niya ang katrabaho at saka umalis. Nangyari yan sa isang warehouse sa Barangay de la Paz, Antipolo City kahapon. Dead on the spot ang 34 anyos na biktima na nagtamo ng tama ng mga bala sa baywang at tagiliran. Sumuko sa rumispondeng pulis ang namaril na si Q na napag-alamang karelyebo ng biktima. Na-recover mula sa suspect ang 9mm caliber na baril. Yun, hindi na raw nakapagpigil. Apat na bala yan, apat na laman. Nilagay mo lahat sa kanya. Sa pahayag ng suspect sa pulisya, away raw sa oras ng duty at pagkalit ng biktima ang ugat ng pamamaril. According sa kanya ay madalas na ganun ang ginagawa, parang imbes na alas 7 ang turnover nila, laging lumalampas ng 7:30 or more. Na-late po eh. Minsan straight duty na ako eh. Tapos hindi niya na rin ako pinasukan nun. Nagsabay-sabay na rin po yung galit ko eh. Nakakatanggap din daw umano ng mga pagbabanta ang 35 anyos na suspect mula sa biktima dahil rin sa schedule nila sa trabaho. May pagbabanta po kasi sa pamilya ko eh. Ilang beses niya na pong pinagbantaan. Kaya nagawa ko po yun. Ano po yung sinasabi niya sa inyo? Papatayin Sino po? yung pamilya ko. Mariin namang pinabulaanan ng kaanak ng biktima ang paratang ng suspect. Kahit na ang alam ko, pang-araw siya, minsan hinahatiran ng asawa niya doon ng pagkain kasi bigla na lang na ma-straight ang oras niya. Kasi hindi po mapasok, dumarating yung karelyebo niya. Doon po sa suspect, kung may galit ka sa asawa ko, grabe naman ang ginawa mo sa kanya. Kahit sabihin mong late lang siya, pwede niyo naman pag-usapan or pwede niyo naman isumbong dun sa agency. Pwede niyo naman siyang ireklamo. Bakit umabot sa ganun tapos 3 putok? Ano yun? Hustisya naman. Humihingi ng tawad ang suspect sa pamilya ng biktima. Sana mapatawad niyo po ako kasi yung pamilya ko rin ang inaano niya eh. Mahal na mahal ko yung pamilya ko, lahat ginagawa ko sa trabaho ko eh. Sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station nakakulong ang suspect na maharap sa kasong homicide. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman po sa pagdedeklara ng food security emergency ng Department of Agriculture, makausap po natin si Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Balitang Hali. Yes, magandang hapon na, no? Ay, umaga pa palang. Para po sa inyo, sir, nararapat ho bang magdeklara ng food security emergency sa bigas? Ngayong wala naman ho daw problema sa supply, pero napakataas naman ang presyo kasi nito. Well, maganda yung intention and we support the intention of declaring a food emergency. Kaya lang yung basis nila for declaring that emergency, medyo may konti kaming pag-alinlangan, no? Kasi doon sa kanilang explanation, ang pagsipa ng presyo ay nangyari noong 2023 pa. Pero bakit ngayon lang nila dinideclare yung emergency? Kung baka sa sunog, matagal lang nagkasunog, pero ngayon lang sila nag-alarma, no? Aha. Ano ho ang nakikita ninyong maaring naging dahilan kaya? Bakit ganun katagal, ano? Yung sinasabing 2023 pa yung pagtaas at ngayon lang ho i-declare ito? Well, tama naman na medyo mahal pa rin ang bigas, ano? Nang balak nila ay ilalabas nila yung stocks ng NFA na pwede lang gawin kung merong emergency declaration by the way, ano? Yun yung legal basis niya. At sa pagbibenta nito sa murang halaga, I understand 35 pesos na, Yes, hindi na yes. 38, ano? Ay mapapababa nila yung presyo, mahihila din nila yung presyo ng mga private traders, no? Pero
parang napakababa yung 35 na hindi pwedeng sabayan yan ng private sector. No? Okay. Kaya- May effect ba ho yan sa mga local farmers natin? Yun po ang medyo pinoproblema namin dahil at 35 pesos per kilo yung retail, ang katumbas niyan sa palay ay mga 17 pesos per kilo. Aha. At sa presyong ganun, baka kalahati na magsasaka lugi. Oho. At yung kalahati, manipis na yung kikitain nila. Pero kung hindi po deklarasyon ng food security sa bigas, ano po ba ang hakbang kaya na nakikita niyong nararapat no, para masawata yung pagtaas ng presyo ng bigas? Yung isang hakbang na hindi nila ginagawa ay yung pagtutugis dun sa mga nagsamantala. Okay. Kasi napakaliwanag kasi nung binaba yung taripa nung July last year from 35% to 15%. 6 hanggang 7 piso ang natipid ng mga importers sa pagbabayad ng taripa. So, bumaba rin yung presyo ng bigas. And in addition to that, nagmura pa ang international price. Walang rason bakit hindi bumaba except kung binulsa ng mga trader yung kita. Okay. Kanina po kausap ko rin si Secretary Tiu Laurel at nabanggit po niya na hindi siya naniniwala na meron hong malalaking kartel sa bigas. Bagkus ang pagsasamantala po nanggagaling daw doon sa mismong gusto ng kumita ng mga traders o kaya yung mismo hong nagbebenta. Ano hong komento niyo dyan? Tama. We're not talking about cartel. We're talking about profiteering. No? Naipasok ng mga importer yung bigas sa murang halaga. Apo. At hindi nila pinasa yung savings sa tariff, binenta pa rin ng mataas sa wholesaler o kaya yung wholesaler binenta pa rin ng taas sa retailer at saka yung retailer baka binenta pa rin ng mataas sa consumer. Nandun itong piso na natipid sa taripa, hindi umabot dun sa dulo. Alright. Okay, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras, sir, at kami ho'y magbabantay rin, katuwang ninyo. Thank you, thank you. Yan po naman si Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor.